Arangkada, live traffic update muna tayo. Ang nakikita nyo sa inyong mga screen ay ang traffic situation ngayon dyan sa may EDSA Corner Aurora Boulevard. Sa kanang bahagi ng inyong mga screen, yan yung papuntang Katipunan area, papuntang Marikina, papuntang Antipolo at papuntang Rizal. Sa mga oras na ito ay moderate pa naman yung daloy ng traffic. Although may konting pagbagal dyan habang papalapit kayo sa gilid ng isang mall kasi sakayan yan ng mga PUVs. Sa left side ng inyong mga screen, yan naman yung palabas ng EDSA. At papunta ng E. Rodriguez area, papuntang Santa Mesa, and papuntang Manila na rin sa mga oras na ito. Huwebes, March 6, 2025. Kapit Pilipinas, isang araw na naman ng maiinit na balita. Ako po si Niña Corpus. Walang palalampasin, walang iiwanan. Naririnig tayo sa Radyo 630, 92.3 FM Radio Manila at Regional FMR Station sa buong bansa. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Nakasakong kalansay na diskubre sa bakuran at hinihinalang labi ng dalagitang 5 taon nang nawawala. Sa pulsa video, sinitang tricycle driver dahil nagbaba sa maling lugar, nagalit at nakipagsuntukan sa enforcer. Sa pool din sa video, gitgita ng SUV at isang motor taxi rider sa EDSA na uwi sa suntukan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang makipagpulong kay US President Donald Trump anumang oras. At megastar Sharon Cuneta, happy and glowing in her fit era. Aksidenteng nadiskubre ang isang nakasakong kalansay sa bakuran ng isang bahay sa Tagum City, Davao del Norte. Hinihinalang ang nasabing kalansay ay sa isang dalagitan na naiulat na nawawala 5 taon na ang nakalipas. Narito ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nagulat ang may-ari ng boarding house na ito sa Barangay Apocon sa Tagum City, Davao del Norte nang mahukay ang isang kalansay sa likuran ng kanilang bakuran. Maglalagay raw kasi sana roon ng septic tank. Nakalagay ito sa loob ng sako. Kasamang nandoon ang damit, relo, sapatos at underwear. Base sa records ng Tagum City Police na mga naiulat na missing person, hinihinalang kalansay ito ng 17 anyos na dalagita na halos 5 taon nang nawawala. Way back March 4, 2020, mayroong hinahanap na babae, ang pangalan Queenie Grace Arong. Naging viral siya dito sa Tagum City. Agad na pinatawag ng PNP ang pamilya ng biktima. Ayon sa pulisya, positibong kinilala ng ina at kapatid na kay Queenie ang mga damit at iba pang gamit. Hulyo noong nakaraang taon pa natagpuan ang kalansay pero ngayon lang inilabas ng PNP sa publiko ang detalye. Lalo't hanggang ngayon, wala pang DNA test result ang crime lab. May person of interest na ang PNP. Duda namin dito, sa analysis ko lang, na-rape to si Queenie. Nung na-rape to si Queenie, hindi na niya mapigilan si Queenie. Most likely magsumbong talaga. Siyempre, pag ganon yung reaction ng victim mo, most likely, na lang yan talaga na patayin. Sa kabila ng paghihintay sa resulta ng DNA, itutuloy ng PNP ang kasong murder laban sa hinihinalang salarin. Hernal Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Nahulihan ng higit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang mag-live-in partner sa Nueva Ecija. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Central Zone Correspondent Gracie Rutao. Arestado ang mag-live-in partner sa isinagawang bypass operation ng Special Drug Enforcement Unit ng Cabanatuan City PNP sa Barangay Santa Arcadia kahapon. Actually, this is a revelation ng mga previous arrest namin, yung as to the source. So, yun po, sinundan lang natin yung mga information na ipiniprovide nila. And then, ayun po, nagkanda po tayo ng entrapment operation. Nag-resulta nga po ito dito sa pagkaka-arrest. Nakuha sa kanila ang nasa kalahating kilo ng hinihinalang shabu na may street value na 3.4 million pesos. Ito po, pag nakikalat sa
publiko ito, sa mga medyo may effect po ito. Kaya po talagang pina-intensify po talaga namin yung campaign namin against illegal drugs. Ayon sa Cabanatuan City PNP, matagal na nilang tinitiktikan ng mga suspect at kilala raw ang dalawa na supplier ng droga sa iba't ibang lugar sa Nueva Ecija. Yung pong illegal drugs ay according to them, based on our practical interrogation, ay galing from Muntinlupa. And then dito, dinidistribute nila doon sa mga drug peddler within Nueva Ecija. Kasalukuyang nakakulong sa Cabanatuan City Police Station ang dalawa at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gracie Rotao, umaarangkada sa pagbabalita. Nauwi sa suntukan ang paninita ng isang enforcer sa isang tricycle driver sa Davao City. Ang driver nagbabaraw sa maling lugar pero imbis na umamin, siya pa ang nagalit. Nagbabalik si Hernel Tokmo. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng tricycle driver at ng traffic enforcer sa intersection na ito sa Barrio Obrero, Davao City nitong Lunes. Habang nag-uusap ang dalawa ay bigla na lang silang nagsuntukan. Napaatras ang enforcer hanggang sa napaupo dahil sa panununtok ng driver. Nahinto lamang ang gulo nang awatin sila ng isang residente. Ayon sa salaysay ng enforcer sa Davao City Police, nagbaba umano ng pasahero ang tricycle driver sa hindi tamang lugar kaya nasita. Naghamon pa umano ng suntukan ang driver. Wala pang isinumiteng pahayag ang driver sa mga pulis. Pero namin yung mga concern, mga rason, nga dili na to usahay malikayan. Pero as enforcer, sir, kung na-violation, issue na lang na to citation ticket. No need to, to argue. Sa pool naman sa dashcam ang aksidenteng ito sa barangay Binugaw, Turil, Davao City linggo ng tanghali. Kita sa dashcam ang lalaking rider na walang helmet na biglang bumangga sa kasunod na tricycle. Natumba naman ang tricycle at bahagyang bumangga sa kasalubong na bus. Tumaob ang tricycle pero nakalabas naman ang mga sakay. Nagtamo ng mga sugat ang driver ng tricycle at motorsiklo na agad namang dinala sa ospital. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang insidente. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, sa Pulsa Video ang suntukan ng isang driver at motorcycle taxi rider sa EDSA. Nagsimula raw ang gulo sa gitgitan. Narito ang report. Ayaw nila tumigil yan. Sa videong ito, nakuha sa EDSA Ayala northbound, kitang nakahinto ang isang SUV at motorsiklo sa gilid ng highway. Nagkokomprontahan ang driver ng SUV at isang motorcycle taxi rider. Ilang saglit pa, sinaktan ng rider ang kaalitan niyang driver. Sinubukan silang awatin ng mga CQ, gasoline boy at iba pang motorista. Pero nagsuntukan pa rin ang dalawa. Kahit napahiga na sa kalsada ang SUV driver, pinaulanan pa rin siya ng suntok ng rider. Tumagal din ng ilang segundo ang suntukan bago na paghiwalay ang dalawang motorista. Ayon sa mga tauhan ng gasolinahan na tumangging humarap sa kamera, nagsimula ang gulo dahil sa gitgitan ng SUV at motorsiklo. Sa inisyal na pahayag ng pulisya, parehong hindi nagsampa ng reklamo ang dalawang motorista laban sa isa't isa. Ayon naman sa pamunuan ng motor taxi, magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay ng insidente. Bagamat wala pa raw silang natatanggap na report kaugnay nito. Kakailanganin ng sumailalim sa comprehensive road safety training ang lahat ng driver at konduktor ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB Chair, Attorney Teofilo Guadis III, layo nito na mabawasan ang bilang ng mga road accident na kinasasangkutan ng mga public utility vehicles at matiyak na sumusunod sila sa batas trapiko. 2,000 pesos ang enrollment fee at dapat itong makumpleto sa loob ng 2 buwan. Planong unahin ang training program sa Metro Manila at uunahin din ang mga driver ng bus, truck at mga konduktor. Maglalagay ng monitoring systems ang LTFRB para tiyaking sumusunod ang mga operator ng PUVs na ang pumasang driver lang sa road safety training ang kanilang iha-hire at irerehistro. So yun, may
road safety training pa isa sa ilalim, no? Pero pag nakita mo nga naman, sunod-sunod din yung mga case din kasi ng mga road rage, no? Katulad Oo. yung kanina. Kasama dapat yun, mental health or psychological capacity, di ba? Kasi pag nakita mo kung ano kayo nag-trigger, sabi ko nga, baka alam mo yung init ng panahon, sinabayan mo ng init ng ulo. Kasi yun nga, yung kanina, yung isa binasa mo, yung traffic enforcer, tsaka normal Oo nga lang yun, eh. no? Although hindi naman siya PUV or motorcycle, pero yun pa rin, no? Yung, sinasabayan talaga ng init ng ulo. Tapos yung sa item naman na isa, yung sa mga motorcycle taxi. Yun na nga eh. So dapat talaga bigyan ng, ewan ko, dapat kahit walang magsampa or magreklamo sa mga ito, no, sa kanila, ay kailangan na mabigyan pa rin sila ng leksyon. Kumbaga, yung gobyerno na lang yung ang magsasampa sa kanila for, di ba, causing delay, traffic trouble, and all that. Hindi na dapat nila kailangang hintayin pa na magreklamo. Yes, maganda rin makuha natin sana kung magkakaroon tayo makausap ng LTFRB kung gaano karami natatanggap nilang mga sa road, yung mga ganitong klaseng road rage na involving yung mga public utility vehicles. Pero maganda yung inano mo isang item, yung sino kaya sasagot dito, no? Sino magbabayad niyang Oo, 2,000, diba? Kasi dagdag gastos rin. Yes, dagdag gastos. Ano ba yan? Bus company ba ang sasagot dyan? Kasi ang hirap niyan kung ang sasagot niyan is yung driver din o yung conductor. Kasi hindi maliit na nga yung kinikita nila. Tapos isa kanila pa ibabawas. Siguro yung, well, hindi natin alam pa dahil kakausapin nga dapat natin yung LTFRB, ano? Pero hindi naman siguro sa mga driver kasi, Marami silang- siguro yung bus company or yung truck company. Maraming program na ganyan eh. Hindi ko alam kung LTFRB or LTO, yung meron pa yung Motorcycle Academy, yung mga ganun din. May nag-enroll ba talaga dyan? Yun nga din ang hindi Sinusunod ko alam ba eh. yan? May Motorcycle Academy, then ang tanong nga is, yun nga, pag once na implement itong comprehensive road safety training, ang tanong is ano yung mechanics at kung paano sila mag-a-apply. Kung baga mandatory ba ito? At will it be effective? Yes, hopefully mamaya makausap natin anyone from the LTFRB. Samantala, sa ibang balita, bumagsak ang US stock market dahil sa pangamba ng trade war. Pinatawan ni Pangulong Trump ang mataas na taripa ang imports mula Canada, Mexico at China. Gumanti naman ang mga bansang ito. Nagbabala si Canadian Prime Minister Justin Trudeau habang si Trump naman ay handang taasan pa ang taripa. Ayon sa US Commerce Secretary, apektado ang retailers at car makers pero may posibleng kasunduan. Pero sa ngayon, bagsak na ang Dow Jones at S&P 500. Habang inaasahan ang posibleng pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa White House ngayong Spring 2025, nauna nang nagtungo sa Amerika ang First Lady Liza Marcos. Sa kanyang Instagram post, sinabi niyang nasa Miami siya para dumalo sa Meeting of the Minds ng Applied Underwriters. Tinalakay sa forum ang mga mahalagang issue, kabilang ang epekto ng bagong Trump administration sa global market. Isa sa mga panelist sa naturang event, si Lara Trump, manugang ni US President Donald Trump at dating co-chair ng Republican National Committee. Handang makipagkita agad kay US President Donald Trump si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Sinabi ni Romualdez na maaaring mangyari ang pagpupulong ngayong spring, kasabay ng plano ng Pilipinas na mag-angkat na lang mula sa Amerika bilang bahagi ng kasunduang pangkalakalan. Kasabay nito, tiniyak ng ambassador na mananatili ang kasunduan sa depensa ng dalawang bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa China. Ayon sa White House, pinag-aaralan na nila ang posibleng agenda ng pulong sa pagitan ni Marcos at Trump. At kasama natin ngayon sa Zoom si Ronald Llamas. Siya po ay isang veteran political analyst. Timing ito dahil mainit ang usapan tungkol nga sa posibleng Marcos-Trump meeting. Sir Ronald, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Ninya at saka Jack. Magandang gabi rin dahil mukhang padilim na. Oo nga. Malapit na po. Suntukan sa araw na to. Oo nga po, takot na. Napaka, Diyos ko. Oo nga po, kaya sana lumamig-lamig ang ulo ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nata-traffic ngayon. At mukhang nasa kalye pa kayo, sir, kaya kayo ba ingat ay po. nata-traffic ngayon? Pasensya na. No? At
Talagang pag ganito ang traffic, madaling mag-road rage. gumagalaw. Sa Kongreso nga, tsaka sa Senado, buntik nang may mga magsuntukan, di ba? Sa kalsada pa kaya? Nako, oo nga, sobrang init din nun. Parang talaga sa Pilipinas, mainit lahat talaga ng mga usapin na yan, no? Well, sir, Professor, big picture muna tayo. Ano ang tingin nyo pinaka-kailangang bantayan ng Pilipinas dito sa possible meeting nga with our President and President Trump? Well, may mga positive at saka negative na pagbabago dito sa relasyon natin sa Amerika. Halimbawa, yung positibo ay isa tayo sa very few countries na na-exempt dun sa kanilang aid ban. Diba, nagkaroon ng blanket ban yung US for 3 months yata habang pinag-aaralan yung kanilang mga aid sa ibang mga bansa. Tayo ay na-exempt dun sa military ban na yan. Ibigay na yata yung more than $330 million sa ating military at yung natitira dun sa 500 million ay ayos lang. No? So, medyo yun yung positibo. Yung negatibo ay tinamaan din tayo dun sa USAID na mukhang sinara ng US. No? Ito yung mga development grants galing sa USAID. At yung hindi pa natin napag-uusapan ay itong pinirmahan ni President Joe Biden na 20 billion investment sa semiconductors. Nakasama tayo sa 6 na bansa na paglalagyan sana itong investment na ito. Na ang sabi ni President Trump ay hindi na niya pipirmahan o ire-reject na niya. Kaya yun naman yung sa negative side. Opo. Sayang. Yun nga po, pero sir, ano tingin yung magandang strategy or yung approach po ni President Marcos pag nakipag-usap po siya kay President Donald Trump po? Well, tingin ko naman ay yung foreign policy ni Trump dito sa ating rehiyon, dito sa West Philippine Sea, ay hindi naman magbabago pa. No? Kaya ang mahalaga ay humingi uli ng panibagong commitment si President Bongbong in relation doon sa tinatawag nila dati na ironclad commitment. Kung sakali na tayo ay lulusubin ng ibang bansa rito. Pero maganda rin yung sinabi ni Ambassador Romualdez nung isang araw doon sa Foreign Correspondents Association ng Philippines na dapat ay mag-focus tayo sa self-reliance. Dahil hindi tayo nakakasigurado dito sa mga disruptions na ginagawa ni President Trump sa mundo. For now, ay hindi naman tinatamaan pa yung ating rehiyon. Pero who knows? Dahil very unpredictable si President Trump. Sa ngayon, ang tinatamaan is basically Ukraine, Europe, tsaka parts ng Middle East. No? Kaya ang sinasabi lang ng ating ambassador ay maghanda rin tayo. Magandang mensahe yan na huwag tayo masyadong magkaroon ng over-reliance sa isang superpower. Kailangan mag-rely tayo sa ating sarili at sa ating mga kapitbahay. Dito sa Para po sa mga nakikinig nating mga kababayan at para lalong mas maintindihan ng mas nakakarami po, no, ano po ba itong mga moves na ginawa ni President Donald Trump na talaga namang naka-apekto po dito sa mga bansang ito? Let's say, sabi nga natin yung Ukraine, merong gera dyan, hindi na raw nila tutulungan. Yung Canada, si PM Trudeau, parang ngayon ko lang nakitang galit na galit, nangingit-ngit sa galit po na ganon. At ang buong Europe, most of them ay nag-react dun nga sa pag-uusap ni Ukrainian President Zelensky at ni Trump kamakailan. So how will this affect the Philippines na kilalang ally ng Amerika? Well, yung nangyari kasi sa Ukraine, since nang in-invade sila ng Russia, ay todo ang tulong ng Amerika sa kanila. Militarily as well as in terms of aid, no? At yung NATO, yung Europe, na kaalyado ng Amerika, ay todo rin ang tulong. Ngayon, ang gusto ni Trump ay makipag-ceasefire ang Ukraine sa Russia. Ang sabi naman ni Zelensky, presidente ng Ukraine, ginawa na namin yan noong 2014. Ang lumabag sa ceasefire ay Russia. Willing naman kami makipag-ceasefire ngayon, but not at the expense
of giving away part of our territory. Parang ang sinasabi ni Trump, ibigay nyo na yung bahagi ng bansa nyo para magkaroon ng ceasefire dahil hindi na namin kayo susuportahan. So medyo nagalit yung Europe, yung NATO at yung Ukraine. Bakit biglang pabayaan nyo kami? Kami yung in-invade. Hindi naman kami yung nang-invade. No? Kaya doon nagsimula yung away na tungkol dyan. No? Pero for a long time kasi, since World War II, ay kaalyado ng Amerika yung NATO, yung mga Western European countries. At ngayon, nung gumuho yung former Soviet Union, ay yung mga dating communist countries sa Eastern Europe ay naging kaalyado na ng NATO kahit hindi pa officially members. So ito ay parang sinasabi nila, dinisrupt ni Trump international order, post-World War international order. Kaya sabi ng iba, baka sa ibang bahagi ng mundo ay maging unpredictable din ang policy ni President Trump. And sir, tingin nyo doon sa magiging meeting, mapag-uusapan kaya syempre yung issue ng West Philippine Sea, yung ginagawa sa atin ng China po? Yes, sigurado mapag-uusapan yan. Pero sa ngayon ay kahit parang malapit si Trump sa Russia, hindi naman siya malapit sa China at saka kay Xi Jinping. Actually, pinatungan niya ng additional tariff o buwis yung mga produkto ng China na papasok sa Amerika. Kaya sinabayan din sila ng China na nagpataw ng additional na buwis doon sa mga papasok naman galing sa Amerika sa China. Yun din ang nangyari sa Canada at saka sa Mexico, no, na matagal na kaalyado ng Amerika. Biglang nasa gitna ngayon ng trade war. Kaya doon lumalabas yung unpredictability ni Trump na baka sa ating rehiyon ay magiging unpredictable din siya. No, pero so far pwedeng magbago yan overnight with President Trump. Pero so far ay yung policy na pinapangatawanan ni State Department Secretary Rubio at saka nung ibang mga advisor niya ay i-maintain yung status quo ng relasyon ng Amerika at saka Pilipinas dito sa West Philippine Sea, lalo na in relation sa China. Ngayon, pagdating naman po sa diplomatic strategy, given, sabi niyo nga po, Trump's unpredictability, ano po ang pinaka-epektibong diskarte kaya ng ating Pangulo, no, ni Pangulong Marcos, sa pagharap sa kanya pag nag-meeting na po sila? Well, ang isa kasing value added ng Pilipinas ay una ay maganda yung ating location. Nasa gitna tayo nung South China Sea, yung ating bansa at yung ating West Philippine Sea. Kaya very strategic yung ating location, no? Ikalawa ay dun sa mga ASEAN countries, tayo yung pinaka-tumitindig laban sa aggression ng China. So, yung dalawang mahalagang aspeto na yan ay pwedeng yan yung gagamiting negotiating points ni President Bongbong para palakasin yung kanyang relasyon sa Amerika at sa mundo. Paano dapat ang ating approach? Multilateralism. Dapat hindi tayo lang dependent sa Amerika. Dapat tayo ay nakikipagkaibigan sa Europa, sa Japan, sa South Korea, New Zealand, India, at saka sa Australia. So mukhang doon naman yung direksyon ng ating foreign policy. Pero in relation do sa kanyang biyahe sa Amerika to meet Donald Trump, kung matutuloy yan, ay yun yung pwede niyang gamitin na bargaining chip. Yung ating strategic location at yung ating role sa ASEAN na tayo ang magte-take over next year. Tayo ang magiging chair ng ASEAN. At sa ngayon, yung ASEAN yung pinakamahalaga dito sa ating rehiyon. Dahil ito yung located dito sa biggest trading water ng mundo na kung saan more than $3 trillion in trade ay dumadaan every year. Kaya maapektuhan yung ekonomiya hindi lamang ng Amerika kundi ng buong mundo kung ito ay sasakupin ng China. At sa ngayon, tayo yung tumitindig laban sa pagsakop ng China
dito sa South China Sea. Kaya lately nga, kaninang umaga, ay naglabas ng statement si Secretary Guibo na hindi naman papayag yung mga bansang magkakaalyado kung sakaling pipigilan ng China yung paglipad ng ating mga eroplano doon sa airspace ng South China Sea. So, tingin ko ito ay napakahalaga sa pakikipag-usap ni President Bongbong kay President Trump. Okay. So siguro po, final thoughts na lang. Ano ang dapat abangan ng publiko? May dapat bang ikabahala o ikatuwa, Professor Llamas? Well, may mga dapat ikatuwa, meron din mga dapat ikabahala. Ang pinakamatindi na dapat ikatuwa natin dahil yung simpatsya ng mundo ay nasa atin. No? Pag merong aggression ng China sa ating West Philippine Sea, ay all out ang suporta sa atin ng mundo. Hindi lang ng Amerika, ng Australia, ng Japan, ng New Zealand, ng India, ng South Korea, at mismo ng napakalayo na Europa. Yun yung positibo, no? Yung negatibo ay yung unpredictability ni Trump. Sana hindi masobrahan yung kanyang unpredictability, no? Katulad ng Canada, Europe at saka Mexico. Mas okay lang sana kung ginagawa nila ito sa China. Pero yung kanilang matatagal ng kaalyado at kapitbahay ay nagkakaroon ng disruption. Kaya kung posibleng mangyari yan sa relasyon nila sa Mexico at Canada, ay pwede rin yan mangyari sa atin. Dahil nga napaka-unpredictable President Trump. Okay. Ayan po, maraming salamat political analyst Sir Ronald Llamas. Maraming salamat, sir. Anytime, Ninya at saka Jack. Mabuhay kayo. Isinusulong ng Department of Education o DepEd na i-adjust ang oras ng klase ng mas maaga o ng bandang hapon para maprotektahan ang mga estudyante sa matinding init ng panahon. Ayon kay DepEd Secretary Sani Angara, ilang eskwelahan na rin ang nagsimula ng klase ng alas 6 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga pang-umaga. Alas 2 hanggang alas 6 naman ng gabi ang mga panghapon na klase. Samantala, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon naman ang pagpapatupad ng mga asynchronous learning. Ayon pa sa ulat, maaari ring ipatupad ng mga eskwelahan ang asynchronous learning kapag umabot na ang heat index sa 42 degrees Celsius, depende na rin sa direktiba ng mga local government unit. Usap-usapan ngayon ang posibilidad nga ng pag-adjust ng oras ng klase sa mga paaralan. May mga nagsasabing makakatulong ito sa kalusugan at pag-aaral ng mga estudyante. Pero may iba rin na nangangamba sa magiging epekto nito sa schedule ng pamilya at transportasyon. Kaya kayo, pabor ba kayo o hindi sa pagbabago ng oras ng pasok? Pakinggan natin ang lahat ng kanilang masasabi. Pabor po ako. Ang unang priority po natin dito ay ang kalusugan ng mga batang maliliit dahil may hina po ang kanilang immune system. Pabor po kami na mag-adjust yung schedule para hindi masyadong mainit sa mga bata. Siyempre bilang magulang, pabor ako para sa mga bata rin. Yung init kasi ngayon, yung panahon, hindi natin maintindihan pabago-bago. Pabor po ako para po sa mas maaga yung bata nasa bahay na, makauwi. Opo sir, kasi kailangan talaga kasi sobrang init. Grabe, hindi kakayanin. Hindi ako pabor. Pag sinabing 10 na labas, hindi naman nasusunod. Pabor. Para naman sa mga anak namin yun eh. Ako po ay pabor po sa pagpapalit ng oras. Ito po ay nakakabuti sa ating mga magulang at ating mga anak. Lalo po yung mga magulang na may hypertension po na kagaya ko. Tama nga naman yung point niya. Ikaw, Ninya, anong take mo dito sa Tulad ng mga magulang na in-interview kanina, mas pabor nga ako kasi kumbaga parang walang pasok yung pinakamainit na oras na 10 a.m., no? Tama? Yeah, 10 to 2 p.m. Oo. So, itong ang nakikita ko lang baka maging problema kasi paano kung may trabaho yung magulang na yon at hinatid mo ng 6 a.m. So, mag-change yung Oo nga eh. Pero, so, dapat 5 o'clock pa lang. Pero hanggang kailan na lang ba ang schools? Di ba parang hanggang May yata or June? Di ba parang naiba yung school calendar eh? So, hanggang May usually. Oo, so
Tapos yun nga, kung matatandaan mo, Pasok ang May and April, pinakamainit. Kung matatandaan mo, partner niya, i-date ko yung sarili ko, malalaman yung edad ko nito. Pero noong 1990s, Okay. nagkaroon nung sinasabi, I don't know kung narinig mo yun, daylight saving time, yung gano'n, yung sa in-adjust. ibang bansa. Hindi, pero meron din tayo Meron dito. tayo Nung panahon ni ganon. FVR. Talaga? Hindi ko naalala nung yun. panahon ni nakwento lang din sa akin. Hindi, joke lang din. Nung panahon ni FVR. Bakit daw? Dahil nun yung I think baka nga pati yung panahon din ni Cory. Kasi laging brownout nung time na yun. Dahil sa brownout. So, nag-adjust tayo ng oras. May mga nagkukwento nga sa akin. Hindi ako pero yung nagkukwento sa amin. Iba, halos nag-adjust yung oras. Madaling araw sila pumapasok. Ayun. Kasi nga, nag-adjust yung, 1 hour din kasi in-adjust ng mga oras noon. Kasi kumbaga kung nagawa noon is baka naman pwedeng gawin ngayon. Pero pag-isipin mo rin naman is yung klase na rin naman is ilang months na lang natitira. Natitira. Pero syempre, kawawa din naman yung mga empleyado, kahit sila naman. Kasi kung empleyado ka, tas kailangan mong, kasi yung paghatid sa anak, depende yan kung pasok dun sa work nung tao na yun. Kung yung ibang nanay na, kunyari, hindi naman nagtatrabaho, hindi naman sila nag-oopisina, pabor sila, or yung kung lola naghahatid. Diba? Depende Alam mo, tinanong na rin sa Metro Manila Council yan Yun doon sa mga mayors. Kung pwede ba gawing uniform, di ba? Meron kasi yung mga nagsususpend agad ng klase dahil kumbaga pa iba-ibang cities. Oo nga, iba-iba. Kumbaga sinasabi, bakit hindi na lang sabay-sabay? Well, maganda naman yung paliwanag ni Mayor Zamora ng San Juan. Hindi naman pare-parehas din ang temperatura. Kunyari sa San Juan, hindi naman ganun kainit. So, sayang naman kung isususpindi mo yung klase sa kanila, ako, Quezon City lang naman yung mainit. So, talagang titimbangin mo rin yan. Oo, kasi ako nasasayangan rin ako dun sa oras na hindi sila nakakapag-aral. Kasi pag pinauwi mo rin man minsan yan, naka-computer, naka-cellphone, naka-iPad, o kung anong ginagawa, ganon din, mag-aral ka na lang. Kaya maganda makausap natin ng DepEd kung sa mga susunod, anong plano nila. Sana nga, no? Sana. Kailan kaya? Kaya nga. Sa ibang balita, isang puganteng Koreano ang nakatakas sa Bureau of Immigration habang nasa hearing ng kanyang estafa case sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Immigration, si Na Ik-hyun ay tumakas habang nasa restroom ng korte kahit na may bantay mula sa immigration. Si Na ay may kasong estafa matapos hindi i-remit ang kita mula sa alahas na ipinagkatiwala sa kanya ng isang Pinay na negosyante. Bukod dyan, natuklasan din na wanted siya sa South Korea dahil sa large-scale fraud. Nagsasagawa na ng manhunt operation ang Bureau of Immigration at iniimbestigahan na rin kung may kinalaman ang abogado ni Na sa tilang planadong pagtakas nito. Duda naman si Senadora Risa Ontiveros kung nakatakas lang ba talaga o may tumulong magpatakas sa kanya. Giit ng Senadora, hindi pwedeng maglibot lang sa bansa ang mga puganteng kriminal. Nag-CR lang, nakatakasan ka ba? Ibang klase rin, no? Ibang klase. Sa aming pagbabalik, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ininspeksyon ang bumagsak na tulay sa Isabela. Huna ng Pangulo, mali ang disenyo ng tulay. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Ito'y matapos bumagsak ang bahagi nito matapos ng sunod-sunod na dumaan ang 3 overloaded dump truck. Bago pa man tumulak sa Isabela, inatasan na ng Pangulo ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa construction nito na papanagutin sa insidente. 4 na sasakyan ang nasira at 6 na tao ang nasugatan nang bumigay ang bahagi ng tulay kamakailan. Iginiit ng Pangulo na mali ang disenyo ng tulay dahil hindi nasunod ang tamang disenyo sa pagtatayo ng suspension bridge. Na-inspection na natin, nandito si Secretary Manny Bunuan para nga explain kung ano yung nangyari dito. Ang punot-dulo nito, design flaw, mali yung design. Ang history kasi nito, dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan to under 1 billion para makamura.
Ayan, inayos ngayon, ginawa ngayon yung detailed design. Design is really weak. Dahil kung tutusin ninyo, this is supposed to be a suspension bridge. Nakasabit. Nakaganyan yung arko na ganyan. Tapos yung bridge suportado ng kable. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. Isinisi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga nakaraang administrasyon ang krisis sa agrikultura. Anya, bigo silang mag-invest sa irrigation at post-harvest facilities dahilan ng kasalukuyang problema sa bigas at mais. Iginiit din niyang walang rice cartel sa bansa sa kabila ng pagtaas ng presyo ng bigas. Pinasalamatan niya si Pangulong Marcos Jr. sa pagsisimula ng investment sa sektor ng agrikultura. Tiwala ang DA na maabot ang target na 45 pesos kada kilo ng bigas bago matapos ang Marso. So yung pinag-uusapan pa rin yung sa bigas, no? Yung di ba nagkaroon na nga nung maximum suggested retail price? Oo, which is, sabi nga, yun yung nagtulak para mapababa, no? Tsaka na-release na ba yung sinabi mo dati yung yung bigas na dalawang klase? Na-release nila. Pero parang selected areas. Tsaka dapat, bukod dyan, yung mga NFA rice nga, di ba dapat bilhin ng LGU para maibenta sa kanilang mga lugar. Wala ata masyadong bumili. Parang kulang kasi puno pa rin yung kanilang mga warehouse. Kailangan nila i-dispose para... Ano kaya naging rason bakit hindi tinangkilik? Oo nga Or di ba na limited? Baka limited naman yung access or hindi naman? Hindi naman. Kasi ang nangyari dyan yung ibang warehouse puno pa rin. Kailangan mag-give way para malagay yung bagong harvest So yun ang nangyari. So sana mapababa talaga kasi lalo na ngayon iniisip ko rin sa El Nino, walang tubig. Tsaka ang daming tumataas na sana man lang sa bigas makabawi tayo. And hopefully tomorrow makausap natin isang tao mula sa DA. Sa iba pang balita, lumalakas na ang panawagan ng publiko para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, patunay ang inilunsad na signature drive ng mga religious leaders na hindi na makapaghintay ang taong bayan sa paglilitis ng Senado. Target ng kampanya na makalikom ng 1 milyong pirma kada buwan bilang suporta sa People's Impeachment Movement. Giit ni Asidre, tungkulin ng Senado na agad simulan ang impeachment proceedings. Kung patuloy itong maantala, posibleng mas lumawak pa ang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Para sa mga kaarangkada natin ng mga tsuper at konduktor, may bagong patakaran ang LTFRB. Plano kasi nga nila gawing mandatory ang comprehensive road safety training para sa lahat ng PUV drivers at conductors. Ano nga ba ang ibig sabihin ng programang ito? Alamin natin. Makakasama natin si Attorney Chopilo Guadis III na nasa linya ngayon. Magandang hapon po, Chairman Guadis. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang hapon, Jack and Nina. Salamat po sa inyong paanyaya sa akin sa hapon to para may paliwanag po namin sa inyo itong mandatory comprehensive roadside education program po. Okay, so ano nga po itong mandatory training program na ito, no? At kanino po ipapatupad ito? Sino-sino po nga mga drivers, klase ng drivers? Ma'am Nina, ang programang to ay bunsod ng sunod-sunod na nangyayaring disgrasya sa daan na nakakaroon ng marami hong patayaan, maraming nasasawi po. Kaya unang-una po namin nilunsad ito para po every 3 years i-require namin yung mga drivers ng mga pampublikong sasakyan na mag-undergo ng road safety training. Number 2 ho, kung napansin na rin ho natin sa daan ngayon, marami hong road rage, nag-aaway, super, nag-aaway po yung mga nagmamaneho ng bus at saka yung mga pasahero po. So part of the training also is psychological test po doon sa mga super natin para ma-detect ho natin kung yung mga super ho natin, mas lalo yung above 50 years old po, ay may issue sila on anger management, may issue sila on reflex, yung cognitive ho nila, yung reflexes ho nila,
Kaya ho, minabuti rin ho namin i-incorporate yun. And then pangatlo po is basic life support or first aid. Kasi pag may disgrasya ho, yung first 10 minutes are very crucial. Dapat po yung nagmamaneho, maliban lang ho kung siya ay mismong na-aksidente, should know the basic life support para malapatan niya ng first aid yung kanya pong mga pasahero. Ito po ang programa ngayon LTFRB na i-inculcate sa mga tao po na kailangan po nilang ma-revisit palagi yung programs ng road safety para po ma-reduce yung number ng mga aksidente sa daan. Okay. Attorney Guadis, no, ang tanong lang dito is, kailan ba to immediately implement at sino ang sasagot para sa training na to? Yung conductor at driver ba or yung bus company po? Number one po, ang implementation nito would probably be by May. Kasi may mga consultative hearings pa po kami. Inaalam pa ho namin kung anong sentimiento ng mga iba-ibang transportasyon, bus, jeep, taxi, at saka TNVS po. In fact, nandito kami ngayon sa Mindanao for that. Ang konsepto po nito is that it should be the company ho ang gagawa ng program. Ibibigay namin sa kumpanya yung gram po, and then we will request an NC2 holder ng TESDA to conduct the seminar for them. Yung sa psychological testing naman, may na-contact na ho kami from DOH, nagagawa po ng testing doon. And of course, for the basic life support po, from the DOH din po, normally po and ideally, dapat it should be the company who should provide this training. At dapat ho at no cost to the driver. After all po, kumikita po yung kumpanya, kaya dapat lang na ibalik nila sa taong bayan po yung part ng kanilang kinikita. So in effect ho, ang magbabayad ho nito, it would be the company ho. At magkano po ang gagastusin ng kumpanya sa bawat driver at konduktor na mag-undergo po ng training na ito? Ma'am, as far as we're concerned ho, ma'am, nasa kumpanya na yan at saka ng TESDA, nasa kumpanya na yan at saka ng DOH. However, in instances po na walang mga available hong makuha yung company, we have also given the private sector a way to participate in the program. The private sector can render this program. Ito yung mga tinatawag mong mga driving schools. Naglagay lang po ako ng cap na 2,000, meaning to say you cannot increase your rate beyond 2,000. You can go below, but you cannot go up beyond 2,000 for these three programs. Road safety of 15 hours, comprehensive cognitive and psychological testing po, plus basic life support. Sa pananaw ko po, sufisyente naman po yung hinihingi nila para ho doon sa tatlong programa. Ngayon po, it is now to the company, the bus company or the cooperative po, if they want to have their own program, pwedeng sila na hong gumawa ng kanilang programa nila. In fact, mas maganda po yung programa na lang nila that would suit the needs of the mode of transport, whether it's jeepney or it's bus. Okay. Alright, maraming salamat po, LTFRB Chair, Attorney Teofilo Guadis. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, sir. Sa aming pagbabalik, babae, nasabugan sa mukha ng power bank. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Paso sa muka at iba pang parte ng katawan ang inabot ng isang babae sa Taoyuan City sa Taiwan matapos siyang masabugan ng power bank. Sa video, kita ang babaeng nagla-laptop sa kanilang opisina. Maya-maya, bigla na lang may sumabog at nagliyab sa harapan niya. To the rescue naman ang kanyang mga kasamahan. Patuloy namang nasunog ang power bank na nakakabit sa cellphone ng biktima. Base sa report, nasunog ang pilik mata, buhok, pisngi at leeg ng babae. Inaalam pa ang dahilan ng pagsabog ng power bank. Pero kadalasang sumasabog ang lithium-ion batteries ng power bank kapag na-overcharge o nainitan. Hindi bababa sa 15 pasahero
ang sugatan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang bus sa India. Sa video, biglang lumipat ng lane ang isang motorsiklo sa highway. Tiyempo namang paparating ang pampasaherong bus. Para hindi magkasalpukan, agad lumiko ang bus. Dito na nawalan ng kontrol ang driver hanggang sa tuluyan ng tumagilid ang bus. Dinala sa ospital ang mga sugatang pasahero. Karamihan sa kanila ay kritikal ang lagay. Bumubuti na ang lagay ni Pope Francis matapos ang ilang linggo sa ospital dahil sa double pneumonia. Ayon sa Vatican, wala nang bagong insidente ng hirap sa paghinga at nakabalik na siya sa ilang trabaho. Nagdiwang din siya ng pagsisimula ng Kwaresma sa loob ng kanyang hospital suite. Gayunman, patuloy ang pagbabantay ng mga doktor sa maselang kondisyon ng Santo Papa. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nagawa pa niya makipag-usap sa isang parokya sa Gaza. Patuloy na nagdarasal ang mundo para sa paggaling ni Pope Francis. Ang pagiging fur parent ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya nga ang Taguig City inilunsad ang Project Linis Pet Waste Station. Dito nyo pwedeng dalhin ang inyong mga alagang hayop para dumumi at maiwasan ang pagkakalat ng kanilang dumi kung saan-saan. Kumpleto ang pet waste station. May sandbox, pandakot ng dumi, disinfectant at basurahan. May 6 na itinalagang istasyon sa lungsod. Ang Taguig Eco Park, Bagong Bayan, Pinagsama, New Lower Bikutan, North Signal at Rizal. Bukod sa pet waste stations, meron ding stray dogs rescue operations para maiwasan ang asong gala sa lungsod, lalo na ngayong panahon ng tag-init. Prestihiyosong 97th Academy Awards, isang low-budget comedy ang bumida. Anora ang nagwagi ng Best Picture at humakot ng 5 Oscars. Samantala, may mga bagong pangalan ring kinilala sa larangan ng pag-arte. Narito ang report ni FM Radio Manila DJ Mama Mia. Isang makasaysayang gabi sa industriya ng pelikula. Sa ginanap na 97th Academy Awards, hindi ang malalaking pelikula ang umagaw ng spotlight, kundi ang independent film na Anora. Ang Anora, isang low-budget comedy, ang itinanghal na Best Picture at humakot ng 5 Oscars. Ang direktor nito na si Sean Baker ay gumawa ng kasaysayan na matapos magwagi ng 4 na parangal sa iisang gabi. Best Director, Best Original Screenplay, Best Editing at Best Picture. Para sa mga acting categories, Adrian Brody ang nanalo ng Best Actor para sa kanyang pagganap sa The Brutalist. Habang Mikey Madison ang itinanghal na Best Actress para sa Anora, ang kanyang kauna-unahang Oscar. Sa Best Supporting Actor, nagwagi si Kieran Culkin para sa A Real Pain, habang si Zoe Saldana naman ang itinanghal na Best Supporting Actress para sa Emilia Perez. Sa Best Animated Feature, ang Flow ang nag-uwi ng tropeyo. Samantala, isinulat sa kasaysayan ang tagumpay ni Paul Tazewell, ang kauna-unahang black na lalaki na nanalo ng Oscar para sa Best Costume Design sa pelikulang Wicked. Isang gabi ng sorpresa, tagumpay at talento. Ipinakita ng Oscars na hindi kailangang malaki ang budget para makagawa ng obra maestra. Ang tunay na kwento at husay sa paglikha ang nananatiling panalo sa mata ng mundo. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Chika! From size 24 clothes noon, down to size 6 to 8 na lang ngayon, si megastar Sharon Cuneta. Kitang-kita naman talaga ang positive glow kay Mega ng kanyang successful weight loss journey. Sabi nga ni Mega, for the first time in 20 years, naranasan niya ulit na mag-shopping ng mga gusto niyang damit. Naiyak pa nga raw ang aktres nang isukat ang mga bago niyang wardrobe at nagkasya lahat dahil malaki na talaga ang nabawas sa kanyang timbang. Pero sabi niya, hindi pa raw done ang kanyang road to fitness. Konti pa raw. Pero para sa marami, achieved na ni Mega yan. Ang
pinagbago. Oo nga, mukhang dalaga ulit si Mega, Yes. no? Congratulations! Yes. At sa aming pagbabalik, kilalanin ang upcoming artist na maghahatid ng bagong tunog sa OPM. Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. May happy reunion sa TikTok sina The Barkads Riza May Dizon at Bimbi Aquino after 12 years. Kumasa sila sa I'm not into short guys trend at nagkulitan pa. Pero kahit pareho ng in their teens, cute na cute pa rin ang dalawa. Back in 2013, nagtambal sina Bimbi at Riza May sa pelikulang My Little Bossings. Habang tuloy-tuloy pa rin bilang host ng Eat Bulaga, si Riza May, Bimbi naman is homeschooled at very much hands-on sa pag-aalaga sa kanya ng kanyang moming si Chris Aquino. Mga ka-sound trip, nandito ngayon ang isang artist na buwibida sa indie music scene, isang storyteller na dinadala tayo sa iba't ibang emosyon sa kanyang musika. Kasama natin si Dorky. Magandang gabi, sir, and Yes. welcome sa Arangkada Balita. Thank you po, Sir Jack, Ma'am Nina, and Arangkada Balita for having me. Opo, sir. It's a very interesting yung name. Ano po yung Dorky and paano po na ano? Actually, Dorky is a personality. Yung bookworm, socially awkward, hindi palalabas, introvert. Yeah, the artist name itself is me. I mean, the personality and you know what Dorky means. Parang ganun ako eh. Kaya Pero kumakanta ka eh, nagpe-perform. Yes. People say that whenever I sing, parang naging ibang tao ako. Ayun, kaya naman pala. Oo, kasi yung sa mga songs. Sir, mostly yung mga songs nyo ay, saan kayo nagdodraw ng inspiration sa mga songs? Okay, most of the time, pagka nanonood ako ng shows, like, you know, movies and whatnot, tas na-correlate ko siya. There's one idol that I talked to, Steve from Typecast. Even yung nakagawa siya ng song out of an episode of The Simpsons. So, ganun din yung ginagaya ko. Ganun po, sir, na ano. Pero yun nga, paano, sir, anong genre ng music? Ano ba? Alternative rock? Alternative pop? Yes. More on storytelling talaga ako, lyrics-wise than, you know, yung music. Ayun, okay. Parang si Taylor Swift, di ba? Kaya nga. Pero ano, partner ninyo, may magandang kwento si Sir kanina na ano, yung sinulat niyang kanta para sa wife niya. Na, ano. Ito ba yung kakantahin mo ngayon? Actually, most of the songs are written for her. Back in 2020, during the pandemic, I stopped my music career. I was part of a band back in the day. Tapos, nung nag-pandemic, lahat nag-stop. No? Lahat nag-focus sa work, lahat nag-focus sa, you know, pagiging comfortable sa buhay and whatnot. And suddenly, nag-fade away na yung passion ko sa music. And I don't know what happened. Tulong siguro ni Ember Music to. The one that's handling me. Nakabalik ako sa music scene. Even though I don't think it's late pa. Pero kasi, the reason I want to do this kasi I want to share, I want to tell my wife na we can make more memories kasi she had cancer back in January last year. Okay. So she's still fighting and we're positive na malalampasan niya yun while we're making memories na nandito ako and you know, nasa likod ko siya and whatnot. Okay. So, ilang years na kayo married? We've been married for 13 years now. And you have kids? Isa lang po. Okay. So she's fighting her what type of cancer? Chronic myeloid leukemia po. Okay. Pero nagki-chemotherapy siya and all that? Yes po. Yes, oral chemo. Medyo steep yung presyo, pero laban lang. Sir. Kaya idaan mo natin sa kanta at sana maraming sumuporta para sa matulungan rin yung asawa mo, no? Sir, baka gusto nyo imbitahan yung mga listeners na ba kayo pwede mapakinggan or mapanood po? Thank you po. Hi, ako po si Docs and I go by the artist name Dorky. You can see like gig skeds
on my Facebook page by just going to facebook.com/Dokito Music or just type Dorky, D-O-R-K-I-I. Makikita niyo po ako doon. Okay, sir. Bago tayo magtapos pa, konting sample, sir, na ano pa? Yeah. Hindi kita bibitawan, sabay nating labanan. Kumapit ka at sabihin, sabay nating aminin, hawak ka hanggang langit. Naghahanap pa ng bukas. That's it. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Ba't hindi natin itama ang mali? Lagyan na... Magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami, ha? Huwag tayong makinig dun sa ingay. Maging aktibo tayo. Pihit na sa Radyo 630.